Aprobado na sa ika-29 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang panukalang 2026 to 2028 Transformation Program Plan na naglalayong tuluyang maisulong ang kapayapaan at reintegrasyon ng mga dating rebelde sa lalawigan. Ang nasabing plano ay inihain sa pamamagitan ng komunikasyon na may petsang April 13, 2026 ni Governor Aurelio M. Umali at agad na itinuring na urgent ng kapulungan. Ang programa ay binuo sa pangunguna ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at pinagtibay ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa ilalim ng Resolution No. 01 Series of 2026. Layunin ng Transformation Program na palakasin ng mga hakbang para sa pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng komprehensibong estratehiya na kinabibilangan ng socio-economic development, seguridad, community healing at peace advocacy. Sa presentasyon ni Celine Mendoza ng OPAPRO, sa ilalim ng kasulukuyang Transformation Program, isinusulong ang Localized Peace Engagement o LPE na naglalapit ng usapang pangkapayapaan sa antas ng komunidad. May dalawang pangunahing track ang programa. Una, ang community consultations upang matukoy ang ugat ng problema tulad ng kahirapan, kakulangan sa serbisyo at sigalot sa lupa. At ikalawa, ang lokal na dialogo para sa kapayapaan. Bahagi rin ng programa ang apat na pangunahing sangkap: seguridad, confidence building measures, healing and reconciliation at socio-economic interventions. Layunin nitong tiyakin ang ligtas na pagbabalik loob ng mga dating rebelde, tulungan ng kanilang pamilya at palakasin ng mga komunidad na naapektuhan ng sigalot. Kabilang ang Nueva Ecija sa 59 na target na probinsya para sa implementasyon ng programa. Noong March 18 to 19, 2026, nagsagawa ng Transformation Planning Workshop sa lalawigan kasama ang mga ahensya ng pamahalaan at mga dating rebelde upang ihanay ang mga programa sa kanilang pangangailangan. Itinatag din ng special project teams na binubuo ng mga dating rebelde na magsisilbing transformation agents. Sa Nueva Ecija, may 6 na ganitong grupo na tutulong sa pagpapatupad ng programa sa mga komunidad. Dagdag pa rito, magtatayo ng mga Peace and Development Centers bilang sentrong mag-uugnay sa iba't ibang programa ng pamahalaan tulad ng ICLIP, Pamana at iba pang peace building initiatives upang masigurong maayos at sabay-sabay ang implementasyon. Ayon sa OPAPRO, ang kabuang layunin ng programa ay hindi lamang wakasan ng armadong tunggalian kundi matiyak ang pangmatagalang kaayusan, mabuting pamamahala at pagbabagong buhay ng mga komunidad tungo sa pagiging mapayapa at produktibong mamamayan. Kasama si Angel Mar Bumalag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.